Makakasama po natin ang tanggapan ho ng PhilPIDA this morning. At alam niyo, ang PhilPIDA at ang lokal pong pamahalaan po ng Basilan, ongoing po yung kanilang pagtutulungan para ho palakasin at paunlarin po naman industry ng hibla, fiber industry. Partikular po ang abaka sa buong laliwigan po naman. Ngayong buwan po ng Hunyo, bumisita po dyan sa Basilan ang delegasyon po ng PhilPIDA. Pinangunahan po ng Executive Director at Undersecretary Batang Bata, Arnold Ali Atienza. At naipagpulong kay Basilan Governor Mujib Hataman. Alamin natin mga detalye, mga pinag-usapan nila siguro ho. Alamin natin dyan. Nasanin niya na po natin si Executive Director Arnold Ali Atienza, Batang Bata. Sir Arnold Ali, magandang umaga po sa inyo. Welcome po sa Radyo Pilipinas. Usap Agricultural, si Kahiro po. Boss Hero, magandang umaga sa inyo at sa lahat po naman nakikinig, magandang umaga po. Yun, ito ka na yung batang-bata na naman nagwapong kausap ko ngayon this morning. Kumusta po yung pag-uusap nyo? Nagawi pala kayo ng Basilan. Ano yung tutok nyo ron? Anong dapat naming malaman? Alam niyo po, itong nakaraang 2 linggo, naka-6 na probinsya po tayo. Oh, Galing po ako sa Zamboanga, pumunta ng Basilan, tapos pumunta ng Tawi-Tawi, Agusan del Norte, Agusan del Sur, at saka Surigao del Sur. At kausap po natin mga governor. Of course, si Governor Hataman is one of those na talagang very aggressive din. No? Dahil meron po mga abaka sa Tawi-Tawi. Magugulat kayo. At hindi po natin na-harvest yan. Alam niyo, ako po umiikot ngayon dahil talagang gusto kong kausapin marami sa ating mga gobyerno, sa mga governors, congressmen, at mga mayors. Dahil po, alam natin may gera na nangyayari ngayon sa Middle East. At alam natin na mangyayari dyan, ibababa po ang sinasabi nila produksyon, pero bababa po ang ating exports. Kaya talagang gumagawa tayo ng paraan para naman kahit pa paano matulungan natin ating mga farmers. At ang pag-uusapan po sa lahat ng mga probinsyang pinuntahan natin ay ang paggawa po ng mga value-added products, kagaya po na school bag. Talagang tinututukan po natin yung school bag. Bakit? Dahil madaling ituro. In 2 days, kaya matutunan ng mga asawa ng farmers. At yan po, pinakikiusapan po natin sila na sila ang bumili ng mga bag na gagawin ng mga asawa ng farmer. Dahil alam natin, no, pag walang kikitain ng farmer, ililipat na yan o gagawa ng iba yan. Of course, with the value-added products na pwede natin ituro sa kanila, mas maganda kikitain nila. Sabi ko nga po, no, kung 2 araw nagtrabaho para gumawa ng isang bag, di presyohan natin ng 900. Para sa ganoon, kahit paano, minimum wage lang yung farmer, malaki pa rin po ang kikitain nila kumpara sa binibenta ng hibla lamang. oo. Ano ho yung iba pang mga naging pangunahing layunin po sa ginawa niyo pagpupulong sa PhilPIDA at LGU ng Basilan at bakit Basilan? Anong inaasahan natin doon? Alam niyo po, bakit Basilan, bakit Tawi-Tawi? Kasi po, may mga report sa akin na sinasabi may abaka doon. Pero, pag tinitignan ko po yung mga report, wala pong galing sa Basilan at Tawi-Tawi. Meron po galing sa Hulo at Sulu. Pero yung Basilan at Tawi-Tawi, meron din. Kaya lang, wala po kami nakikita, wala po nakikita ng datos na nagsasabi na meron doon. Kaya, minarapat po natin puntahan na, silipin. Dahil may report na meron. Kaya nga lang po, no? Again, we have abaka all over the country. Marami po unharvested. Marami po hindi nagagamit. We have a God-given gift of abaka. Kaya lang po, hindi naman natin ginagamit. Kaya, yan po, itinutulak natin. Na kung meron, gamitin natin. Maximize natin. We have a God-given gift of abaka, the most sustainable plant in the planet, na alam natin, habang pinuputo natin, dumadami. Kaya, yan po ginagalaw natin dahil kailangan po, sayang naman. Diba? Binigyan tayo ng Diyos ng mga regalo na abaka, pero kung hindi natin gagamitin, it's a waste of natural resource. Okay. Direkto, dito ho dyan ho sa Basilan, ano ho yung particular na hibla, na may malaking potensyal dyan sa Basilan? Kasi marami yan, di ba? Marami po, no? Pero talagang magugulat ka dahil may abaka rin. Tama po ang hinala ko. From north to south of the Philippines, we have abaka. Kung naalala niyo po, no, pumunta ako ng Kalinga, ang tawag po nila sa Kalinga ay
ano to? Um, saging ng unggoy. Oh. Akala nila kasi kinakain ng unggoy yung bunga. Kasi ang sabi nga nila, banana tree na hindi namumunga. Kasi abaka yun eh. Wala po talaga siyang bunga. Oo. Kamusta Ganun din naman? po. Paano po naman masisiguro ng PhilPIDA yung na ligtas sa peste? Ha? Yung mga pananim na yan. Alam niyo po, yung peste talaga nangyayari yan. Tayo po, binago natin ang sistema na kung merong peste, kung merong bunchy top na tinatawag, yan po dapat eradication ang gagawin. Pero ang sa akin po, no, I've ordered the whole of Philpida team. Kung merong peste, we will have to eradicate. Pero dapat, after eradication, replanting kagad, rehabilitation kagad. Huwag pong gagawin na yung papatayin lang tapos iiwanan. Kasi po nangyari yan. Nung ilang mga dekada, ilang taon na nangyari, na pag may sakit, pinapatay. Pagkatapos patayin, iiwanan. Ay, hindi po dapat. Oh. Dapat, pag may sakit, after mo patayin, dapat rehabilitation kaagad para sa ganun, siguraduhin natin na yung farmer merong kikitain pa rin. Yun. Ay, klaro yung binabanggit nyo. Sa usapang ito, binigyan din nyo yung papel at support na meron ng PhilPIDA. Pero kamusta naman? Ano naman ang magiging papel dito ng LGU ng Basilan sa proyekto yan? Yan po, pinag-usapan po namin. No? It's, of course, like I keep on saying, hindi po kaya na PhilPIDA lamang mag-isa. Pero with the help of the LGUs, with the help of the mayors, the governors, including the congressmen, mabubuhay natin yung industriya ng hibla. Kasi po talagang nakikita ko, napakalaki po ng kikitain ng Pilipinas kung tama lamang ang galaw natin. Of course, especially with the natural fibers and most especially with the baka. Kasi po, again, I keep on repeating, the whole world is looking for sustainable, eco-friendly, and biodegradable products. And we have the most sustainable fiber in the planet. Gusto ko po malaman nyo, no? We have tested already yung bulletproof vest, meron tayo. Gawa sa abaka. Of course, we're looking at textile, we're looking at plastic, including, dagdagan natin yung plastic ng abaka, and of course, yung plywood, pwede rin natin gawin galing sa abaka. Ang dami pong mga produktong pwedeng gawin. Ang kailangan na po natin talaga, and to be very honest, kailangan natin gumawa ng paraan to make investments easier for the in the Philippines. Banggit niyo yung bulletproof vest na yan na Director Ali. Sisikat yan, yung abaka na yan na bulletproof vest. Siguro kailangan niya sa Senado. Alam niyo po, yung bulletproof vest, it has been tested by AFP already. Na alam natin, tama po ang ginawa doon. We have the product. We have the raw material. Ang kailangan po, of course, is investments. Naku sir, hindi na kita masyadong abalahin pero salamat po sa mga inputs na binahagi niyo sa akin. Tuloy-tuloyan yung paglalakbay. Ako na may naniniwalang hindi na makitatakbo. Basta biyahe lang kayo ng biyahe. Maraming salamat sa pagkakataon. Sir, balikan mo na yung sumba mo. Balikan mo na yung favorite breakfast mo. Maraming salamat sa iyo, Direktor. Ay, salamat po. Alam nyo, sa kaiikot ko, pati po bahay ng Badyaw, napasok ko na po. Oo. Po, ay, Dr. Ali, maraming salamat. Hanggang sa muli. Ingat ka, sir. Ingat ka. Thank you, sir. Thank you. Maraming salamat. Maraming salamat, Boss Hero, at sa lahat po naman nakikinig. Maraming salamat po. At sana po, magtulungan tayo. Dahil sa pagtutulungan at sa biyaya ng Panginoon, magtatagumpay tayo. Maraming salamat po. Magandang umaga po. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.